pati si Pangulong Marcos Jr. nadamay na dito. Sinasabi po ni Saldico, ha? Na hindi naman ako mastermind dito si Oo, Sersion. yun na nga. Opo. Kung hindi natin mapapauwi si dating Congressman Saldico, baka po pwede nating ipatawag at pagpaliwanagin yung mga sinasabi dito ni Saldico na mga hindi ko kaya mag-isa to. Yung ating budget ay inapprove ng both houses. Binalik na naman niya sa Kamara. Pati sa Presidente. Ulit na. Pati sa Presidente actually. Pati si Pangulong Marcos Jr. nadamay na dito. Pinirmahan ng Presidente ito Nakita niyo yung depensa niya? Oo. Sabi niya, hindi ko to magagawa without the knowledge and approval of both chambers of the houses. May punto siya. Alam mo yung ganong tinatawag nilang ka-corrupt na budget, isang tao lang ba gagawa nun? I have to agree with him. Hindi pwedeng mag-isa lang siya. Sabi ng mga dito, kinakampihan mo na si Saldico. Hindi ko siya kinakampihan. Banggitin mo doon yung pangalan ni Romualdez. Pinabanggit ko ngayon. Ayun na nga yung sinasabi ko kanina. Ito natin puntahan itong sulat ni ex-Congressman Saldico. Siguro kahapon sabi ni Speaker Bo GD. Good morning po, Speaker, ha? Good morning. Maganda umaga po sa inyo. Magang gumigising niya. Malamang po nanonood rin sa ating programa this morning. Siguro sabi ni Speaker, ay salamat. Ako'y nabunutan ng tinik. Kasi nga, yung pag-resolve sa kanyang issue dyan sa Ethics Committee. Ethics Committee. Oo. Siya na po nasamid lang. Opo, wala na. Kasi it's now moot, no? Wala, it's already academic. It's water under the bridge. Nag-resign So, ano pa ang poder ng Kamara, di ba? Sabi nga niya, bahala na ang DOJ, bahala na po dito ang ombudsman kung sakasakali. Ngayon, mga kapatid, na hindi na siya kongresista, ang tanong, uuwi ba siya? Hindi pa rin. Sabi ni DOJ Secretary, di ba, Crispin Remulla? Okay. Mukhang hindi na uuwi. Hindi na uuwi. Mukha naman. Ako din, yun ang tingin ko. Ikaw ba tingin mo uuwi pa? Kung makakahanap ng bansa na pwedeng tumanggap sa kanya for asylum, halimbawa. Pero nangangako siya na haharapin daw niya, di ba? Yun ang paulit-ulit niyang sinasabi. Sabi niya nung una, yung una siya naglabas ng statement, haharapin ko lahat ng akusasyon sa akin sa tamang forum. Yun ang sabi niya. Kailan kaya yun? Kung tamang forum, kailan yan? Kailan din ang tamang panahon para dyan? Alright, so meron siyang sulat po mga kapatid at received ito kahapon ng tanggapan po ni Speaker. Okay, meron lang po dito, bago po itong punto na gusto kong balikan lamang, may portion dito doon sa kanyang doon sa kanyang denial. Yes. Ano sinasabi niya rito? Sabi po ng liham ni dating Congressman Saldico, I deny that my family and I indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in the eye of the public. Our lifestyles have not changed from before I became a public official up to now. My wife and children keep away from the media, and they certainly do not display what we own to the public. While I do have postings through media, these are focused on the various projects of the Ako Bicol Party List. My family and I do not also live beyond our means. Okay. So sabi niya, ano daw ho mga kapatid, hindi daw po extravagant. Alam niyo, hindi ho masyadong hindi maluho ang kanilang pamumuhay. Sila po'y namumuhay lamang hango sa kanilang kakayahan, yung kanilang pamumuhay sa kanila pong kinikita. So dito, paano mo ito madidibate? Paano mo siya mapapabulaanan? Dito na po papasok yung issue ng SALN. Yan ang sinasabi namin kay Congressman, itong chairman ng committee on, itong si Jonathan Clement Abalos, ng amin siya makapanayam. Opo, na siya ba mismo bilang committee chairman ng Committee on Ethics ay willing isa publiko ang kanyang SALN. Nung una, sabi niya po sa ating pong programa, oo daw, di ba? Yes, opo, wala akong problema yon. Opo, yes po, opo. Pero pagkatapos ng panayam, tumawag, sabi, hindi pa pwede. For so many reasons, Ginagalang naman natin yan, Congressman. Pero
Yun nga dito at dito, paano mo naman malalaman that they are living within their means kung wala kang hawak ng SALN? Kasi sa SALN, dapat nakadeklara lahat ng iyong ari-arian. Yun bang penthouse na sinasabing pinaghahatiran ng mali-maletang pera, yun ho ba ay kanino nakapangalan? Kasi kung doon ka din nakikita nakatira, maaring sa ibang tao nakapangalan yun. Pero at the end of the day nga, mga kapatid, dyan na po papasok yung SALN. Yung sinasabing bahay daw sa Paris. At eto pa, yung binabanggit po dito, maging ni DPWH Secretary Vince Dizon, na mga lumawak po na ari-arian para doon sa kanila pong sinasabing airline, no? Misibis Air. Ang total po nito mga kapatid ay 4.29 billion pesos. Ito pong mga binili na iba't ibang mga helicopter po at mga jet. Kailan ito na-acquire? Ito ho ba ay kung siya, ang kanyang pamilya ay stakeholder po dito sa Misibis Aviation, ito ba'y nakadeklara sa kanyang SALN? Diyan na po papasok yan, girl, itong ating panawagan kung totoo na gusto pong ibalik ng Kongreso sa pangkalahatan, Lower House and the Upper Chamber, ang tiwala ng publiko. After all, public, di ba? Public office is a public trust. Kung gustong ibalik, di tayo magsimula. Ilabas ninyo ang mga SALN ninyo. Nang magkaalaman tayo kung tama ba yung pamumuhay mo na nagmamaneho ka ng mamahaling auto, pagkarami-rami mong mga, di ba, pinopost sa iyong mga kung ano-anong mga tawag dyan. Social media accounts. Okay, at pinapangalanda ka mo na kaya mong gumasta ng pagkarami-raming pera. And then, kung ano ba deklarado mong yaman. Doon po yun So, dito po sa puntong ito, para po kay ex-Congressman Zaldico, okay, my family and I do not also live beyond our means. So, dito po, baka pwedeng isa publiko ang kanyang SALN. Pwede pa ba? Na ngayon din na siya congressman? O maaari siya mag-declare na, hindi, paglabag yan sa aking privacy. You know what I'm saying? I know what you're saying. Oo nga, magandang tanong yun. Ngayon na hindi na siya kongresista. Pwede pa ba maisa publiko ngayon? Kasi hindi na ako ngayon pa na wala na sa kanyang jurisdiction ng Kamara. Ngayon kapag uuwi, sana nga po. Pero yun nga din pong ating katanungan, kailan siya mauobligang umuwi? Meron pong 3 kaparaanan paano po makakansila o anong dahilan para makansila ang pasaporte ng isang Pilipino. Kasi ang pinakamabilis po dito talaga ay kansilahin yung kanyang passport. Pero hindi po yan maaaring gawin nang hindi na naman po dadaan sa due process. Okay, unang kaparaanan, kapag po yung pong passport holder ay convicted po ng isang criminal offense. And when you say convicted, ito most likely ay with finality na naman. Pangalawa, upon a finding by the secretary or his authorized representative or consular officer that a passport was secured through fraud or misrepresentation, parang si Alice Guo. Hindi ho ba? Pero si Alice Guo, hello, hindi ganun kabilis, di ba? Tama? Opo, hindi ganun. Ang tagal. Ang dami pong dinadaan ng proseso para mapawalang visa yung kanyang pinagmulan po ng kanyang passport, birth certificate, right? At pangatlo, eto. Upon lawful order of the court to hold the departure of an applicant because of a pending criminal case. Mga kapatid, lawful order of the court to hold the departure of an applicant because of a pending criminal case. Parang lumalabas dito, hold departure order ito. Pero yung cancellation po ng passport, mga kapatid, kinakailangan pa po, kinakailangan pa po ng pag-conviction ng isa pong passport holder. Okay? Ngayon, mga kapatid, no? Ang atin po dito ngayong punto is kung talagang gusto ho ninyong pauwiin si Zaldico, maliban doon sa blue notice para malaman kung saan siya naglalagi, ano po ang pinakamainam dito para maramdaman natin yung pagpupursige ng pamahalaang Marcos?
lakarin nyo na, meaning idaan nyo na sa legal process itong kanyang pasaporte. Kasi kung gugustuhin siguro, magagawa ng kaparaanan. Ano? Ba't ka nananahimik dyan? Parang nag-iisip ka, kinakabahan ako sa iyo. Hindi, nung binanggit mo kasi yung mga rason o yung mga reasons nga na po pwedeng makansela ang pasaporte ng isang tao. Parang nahanap ko kung pwede, parang hindi yata eh. Kasi nga, hindi pa naman siya convicted ng criminal offense. Sinampahan pa lang po at sasampahan pa ng ibang mga kaukulang kaso. So anong po pwedeng gawin ngayon ng gobyerno para talagang mapilitan siyang mapauwi? Kasi makukumpara to sa ibang mga tao na mabilis na, hindi man mabilis, pero talagang napauwi, napabalik dito sa Pilipinas. Halimbawa na lang yung kay Arnie Teves. Oo, hindi ba? Kaya, napabalik nila yan dito. Sige. Opo. So ito ngayon, gaano kabilis nila mapapabalik at anong po pwedeng paraan ang pwede nilang gawin kung hindi pa nga siya nako-convict ng criminal offense? Okay, sige po. So mga kapatid, ito yung ating mga pag-uusapan na issue mamaya. Hindi pa tayo tapos po sa diskusyon na ito. But apparently, again, sa lahat po ng ating tagapakinig, na lalo na po ang mga pangkaraniwan na mga mamamayan na ang pinoproblema nga po ngayon paano maitatawid ang araw na ito sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang lahat po ng ito ay may katagalan. Yung tagal na yan, hindi pa po natin yan maari pong masabi kung hanggang kailan. Magandang halimbawa ngayon, itong kaso ni Atong Ang. No? Dapat nagsimula na po preliminary investigation. Postpone. Additional evidence, etc. Alam niyo ho yung kailan yung unang hearing para po sa preliminary investigation na postpone to November 3 ngayong taon. Preliminary investigation pa lang yan. So November. So ilang buwan na naman po hihintayin dyan ang mga pamilya po ng biktima dito. Ilang buwan na naman ang bibilangin. Opo, diba? Doon sa preliminary investigation sa DOJ, may sagutan pa yan dyan. Okay? And then, meron pang mga pagkontra dyan ng mga abogado. Definitely po, itong mga abogadong ito, alam nyo na ibig ko sabihin. And then, pagkatapos niya, mga kapatid, maglalabas pa ng desisyon ang DOJ. Oo. Kung unfavorable ito kay Mr. Ang et al., magmo-motion for recon sila dyan. And they are going to be given enough number of days to file the motion. Kapag po, after the motion, hindi pa sila pinagbigyan, may option pa sila. Magmo-motion pa sila sa tanggapan ng Presidente. Yan po yan, DOJ Pwede pa po yan. All the way hanggang sa bago ma-file yan sa hukuman, and the court will issue arrest warrant kung talaga po may matibay na katibayan, may na ebidensya, tsaka palang kailan yun. Mr. Chair, ang tagal. Oo. Ang bagal. Okay. Oo. Sige. Pero dahil hindi natin alam kung kailan natin mapapauwi si Zaldico, pwede ba nating sundin na lang yung nilabas na pag-aaral ng Ateneo School of Government? Baka merong mga nandito na pwedeng sumagot muna. Kung ba't nagkaganon yung 2025 budget natin. Sige. So, doon, kasi dito ang kumbaga, pag pinag-usapan natin tong sinasabi po ni Zaldico, na hindi naman ako mastermind dito sa session. Oo, yun na nga. Kaming lahat. Binalik na naman niya sa Kamara. Pati sa Presidente. Ulit na. Pati sa Presidente actually. Pati si Pangulong Marcos Jr. Madamay na dito. Sinabi niya, alam niya, pinagbutuhan naman natin to, di ba? It was signed by the President. May ganun siya. Pinirmahan na Presidente to Nakita niyo yung depensa niya? Oo. Sabi niya, hindi ko to magagawa without the knowledge and approval of both chambers of the houses. May punto siya. Alam mo yung ganong tinatawag nilang kakorrupt na budget, isang tao lang ba gagawa nun? I have to agree with him. Hindi pwedeng mag-isa lang siya. Sabi ng mga dito, kinakampihan mo na si Zaldico. Hindi ko siya kinakampihan. Banggitin mo doon yung pangalan ni Romualdez. Pinabanggit ko ngayon. Ayun na nga yung sinasabi ko kanina. Kung hindi natin mapapauwi si dating Congressman Zaldico, baka po pwede nating ipatawag at pagpaliwanagin yung mga sinasabi dito ni Zaldico na mga hindi ko kaya mag-isa to. Yung ating budget ay inapprove ng both houses. Sa akin dito kasi, yung pangangatwiran na yan, ano na ho yan sa akin, hindi, given na yan. Oo, panigurado. Ito ho kasi yung, example na kayong mga miyembro ng Kongreso, bago kayo huwag kayong pumayag na
lumabas yung BICAM report today, boto kayo mamayang gabi. Wag na. Wag niya nang payagan yun. Para hindi na kayo masadlak sa ganito sitwasyon. Hindi kayo madamay. Ang punto ko dito ngayon, tabi na natin to tungkol dito sa insertions, bagamat yan po'y pupuntahan pa rin dapat nga, no, na magkaalaman, lalo na doon sa mga staff itong mga small committee na ito, magsabi ng katotohanan, sino ba talaga itong mga taong ito. Dito talaga, bumalik ka rito dahil inaakusahan ka na hinahatiran ka ng mali-maletang cash. That's the point here. Yun po ang sa atin dito. Hindi lang po dito sa usapin po ng insertion na ito. Ang dalihong mga tuwiran dito na hindi lang ako mag-isa niyan. Ay, oo naman. Hindi ko kaya gawin yan mag-isa. Pero hindi mo kayang buhati mag-isa ang 50 piraso ng maletang punong-puno ng pera. True FM. Okay, sige. Pero kaya niya ba yun ubusin mag-isa? Oo. Sabi mo kasi di niya kayang buhatin. Kaya bang ubusin mag-isa? Kaya mong ubusin mag-isa? Oo. Palagay ko, yung ganun kadami. Kinakailangan mo ng mga katulong. Para mag-ubos kayo. Grabe, no? Ang problema nila sa dami nilang pera, paano uubusin yan? Alright. Well, anyway, mga kapatid, tignan natin kung si Zaldico ay may chance pa nga po bang makabalik dito sa Pilipinas. Pero I have to agree with DOJ Secretary Crispin Remulla. Malabo na po ito. Malabo pa sa tinta ng pusit, mga kapatid.